Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood dito sa ating live online preaching and service. Akin po kayong binabati ng maligayang araw. At salamat po sa inyong patuloy at walang sawa na pagsama sa atin pong pangangaral ng salita ng Panginoon. Nais kong batiin kayong lahat ng mga nanonood ngayon mula po dyan sa ating local church, sa MIBC Maragondon, ang lahat ng mga members and lahat ng mga kapatiran sa ating mga mission churches, Tabernacle of Faith, Baptist Church, Mission, and also sa lahat ng mga outreaches natin, binabati natin kayo lahat sa mga mission work abroad at mga gawain po sa iba't ibang lugar. Binabati ko rin po ang mga kapatiran natin sa lugar ng Nicosia, Cyprus, sa BBC North, Cyprus, sa Limassol, sa Australia, sa New Zealand, sa Middle East, dito po sa Amerika, sa iba't ibang parte ng Europe, at maging sa Canada na may mga nagjo-join sa atin, ating mga members, mga kapatiran, at even in Southeast Asia. And I would like to thank all of you for joining us in this moment of preaching the message from the Word of God. Pero bago ako magtuloy, ay nais ko munang marinig ninyo ang awitin mula po sa miyembro ng aking pamilya sa Pilipinas, at mapapanood po natin sila ngayon. Pakinggan po natin. Okay, salamat po sa special number na yan. Medyo naputol. Pero ganun pa man ay po'y narito ngayon at mula po dito sa aking kinalalagyan sa lugar na ito ng Anaheim, California. Binabati po kayo lahat. Magandang araw po. Happy Lord's Day to all of our members and brethren in MIBC Maragondon, and to all MIBC, MIBFC pastors, FIBA pastors, all my pastors friends that are watching today, and all members of different churches, and all of my friends, FB friends that are watching today. I would like to greet all of you. Happy Lord's Day. Maligayang araw
sa inyong lahat at nawa ay pagpalain tayong patuloy ng ating Panginoon sa inyo pong pagsubaybay dito po sa atin pong pangangaral ng salita ng Panginoon at pagtuturo ng sinasabi ng banal na kasulatan. At nais ko pong basahin ang atin pong teksto ngayong araw na ito. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay kita natin dito sa 2 Timothy chapter 3. So our message today is from the book of 2 Timothy chapter 3, beginning from verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Okay? So, babasahin ko lang muna yung first verse. And then later on, dito sa ating pong mensaheng ngayon, ay atin din naman pong susubaybayan at atin din naman pong babasahin ulit yung ilang mga verses o ilang mga talata na bahagi po ng atin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral po sa umaga pong ito, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So dito po, ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, and nais ko po basahin ito sa ating native language. Okay? Dito po sa Tagalog, nga sabi ng Biblia, datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sabi ng Bible, this know also sa English, in the last days, dito po sa King James Version, perilous times shall come. O yung panahon na kung saan ay panahong mapanganib. Okay? So kaya nga po, sa pag-aaral natin ito, ang Biblia ay nagpapaalaala sa atin at nagbibigay ng warning na kung ano po yung pwedeng mangyari sa mga huling kapanahunan in last days. That's why today ay gusto ko po aralin natin at pag-aralan natin ano po yung cautions o ano po yung admonitions or warning concerning the last days. Now, we are in the last days. Nasa mga huling kapanahunan na po tayo, mga kapatid. So, Christians should know the facts and realities happening in the last days. Dapat alam ho natin kung tayo'y naniniwala sa Diyos, kung tayo'y nagbabasa ng Bible, kung tayo'y nakakapanood ng mga news, ng mga balita, ay makikita po natin kung ano yung nangyayari po sa panahon natin ngayon ay sasabi natin umaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mga huling kapanahonan ito. So, Christians should know the facts and realities happening in the last days. Now, in order to prepare ourselves for the coming of the Lord, we all know that Jesus would come. We all know that the Bible said that Jesus would come. Siya po'y darating ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po dito sa ating pag-aaral ngayon ay mayroong 4 na bahagi yung ating aralan. Okay? Una, yung unang part ay makikita natin conditions. The conditions in the last days. Okay? And the second, makikita po natin yung first part doon sa verses 1 to 7. Yung pangalawa naman po ay challenge, the challenge in the last days, verses 8 to 13. Ang pangatlo ay counsel, the counsel o yung payo in the last days, verses 14 to 15. And finally and last, the conviction in the last days. Conviction in the last days. Kaya mapapansin natin, yun po bang mga nangyayari sa panahong ito ay nakikita natin sa Bible? O yung bang sinasabi ng Bible o mababasa natin sa Bible ay nangyayari sa panahong ito? Alamin po natin. Okay? So kung nandyan po kayo, narito ako at naaabot kayo ng pagtuturo na ito, ng pangangaral na ito, I hope and I pray na tayo po ay gabayan, kausapin at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito sa atin pong panunood at pakikinig. Tayo po sumandaling lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyo ng marami. Salamat po sa oras na ito na may kalayaan kami na makapangaral kahit po, Panginoon, sa ganitong paraan. We thank you, Lord, sapagkat hindi po nahahadlangan ang ganitong uri ng gawain. Kami, Panginoon, na iyong tinawag na mga ordinaryong tao,
ay nagpapasalamat sapagkat nagagamit mo kami sa kaparaanan na nais mo na upang ang mensahe, mabuting balita ng iyong salita at ang iyong ebanghelyo at ang iyong mensahe ay maipapaabot sa maraming mga tao. Hindi man kami, Panginoon, pisikal na naroon sa aming mga kanya-kanyang simbahan. At ang mga kapatiran at ang mga miyembro ng bawat mga simbahan at mga iglesia, Panginoon, ay wala sa kanilang simbahan at marahil nasa kanilang tahanan. Subalit ang dalangin ko, Panginoon, samahan mo sila at naniniwala kami na kayo ay kasama namin, naniniwala kami na kayo ay nasa kalagitnaan namin, naniniwala kami, Panginoon, na kayo nasa lahat ng dako at Lord, sa lahat ng mga tao na makapanunood ngayon at makapag-aaral na kasama namin. Ang dalangin ko, dakilang Ama, ay pagpalain mo, hipuin mo, hamunin mo, na kami maging tapat at maging mapagbantay hanggang sa kayo muling dumating. Salamat po, Lord. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so we will continue. Tutuloy ho natin yung ating binanggit. Okay? So ang title ho ay Last Days Warning. Okay? Or warning in the last days. So, pwedeng itong cautions. Pwede itong paalaala. Pwede itong admonition. Pwede itong reminder sa ating lahat na mga narito sa ating mga kapanahunan. Alright? So, tingnan natin ulit yung sinasabi ng banal na kasulatan. Now, first of all, let us notice the conditions in the last days. Ano po yung kalagayan sa kapanahunan ito? Ano po yung sitwasyon? Ano po yung nangyayari? At ano po yung sinabi ng Biblia na nakikita po natin, nararanasan natin na nangyayari sa panahon natin ngayon? Alright? So the conditions in the last days today is perilous times. At sinabing perilous is dangerous, delikado, mapanganib. Okay? Kaya tayo ay we are being commanded or restricted na lumabas o magpunta sa iba't ibang lugar o kaya ay ma-maintain yung social distance, yung social distancing para po maiwasan na sa panahong ito ay mahawa tayo ng sakit na lumalaganap at nagpapahirap sa buong mundo ngayon na maraming mga tao at sa mga bansa, iba't ibang bansa, ayun na yung COVID-19 na ito. Okay? So kaya, ano po yung sinasabi ng Biblia? Perilous days. Mapanganib. Okay? So kaya, sabi ng Biblia, alamin natin, alright, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So ano po yung kondisyon? Ano ang kalagayan ng panahong ito? Alright? So, let's read the Bible. Alright? Sabi ng Biblia, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Lovers of selves, okay? More than lovers of God. So, mas sa panahong ito, talagang pinagtutuunan ng tao at binibigyan ng pansin ng tao, yung kanyang sarili lang. Okay? So, ano pa? Maibigin sa salapi. Covetous. Yan sabi ng Biblia. Talagang in this time, during these days, so ito na yung nangyayari sa panahon natin talaga. Kahit sabihin natin, o kahit sa mga panahong nakalipas, o kahit sa panahong nagdaan, nangyayari naman po talaga yan, Pastor. Pero sa panahong ito, iba na yung mentalidad, iba na yung kaisipan ng tao, iba na ang focus ng maraming tao, lahat para puro salapi. Maibigin sa salapi. Ano pa? Mayayabang. Okay? Mga mapagmalaki. Yung sabi ng Biblia, mapagtungayaw. Okay? Ano yung mapagtungayaw? Palamura. Alright? Masuwayin sa mga magulang. Disobedient to parents. Ano pa? Mga walang turing. Unthankful. We are now in this generation of unthankful, ungrateful people. Okay? And ano pa yung huli? Walang kabanalan or unholy.
Okay? So nakita natin, yan po yung sinasabi ng Bible na nangyayari sa panahong ito. Ituloy po natin hanggang verse 7, verse number 3. Without natural affection, wala hong natural na pagmamahal. Okay? Walang yung tinatawag na yung katutubong pag-ibig. Alright? Mga walang paglulubag o ibig sabihin, naandun ho yung talagang wala talagang affection. Ano pa? Palabintangin. Sabi ng Biblia, walang pagpipigil sa sarili. Okay? False accuser, truce breakers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Okay? Hindi maibigin sa mabuti. Mabangis. Ang sabi ng Biblia. Yun po yung sinasabi dito. Ituloy natin. Verse number 4, ang sabi ng Bible, traitors, heady, high-minded. O sa panahon na ito, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, sino yung kakampi mo. Okay? Hindi mo alam kung sino yung kaisa mo, kung sino yung talagang nagmamahal sa iyo, o kung sino yung kaharap mo ay mabuti, pero pag tumalikod ka, ay iba na yung sinasabi. Alright? So kaya, yun ho yung mga pwedeng nangyayari, o talagang nangyayari. Lovers of pleasures more than lovers of God. Alam nyo na yan. Okay? Mas higit yung, bibigyan natin ng diin dito, okay? Yung mas higit yung pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kalayawan, pagmamahal sa mga bagay ng mundong ito, kaysa sa pagmamahal sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, love not the world, okay? Neither the things that are in this world. 1 John chapter 2, verse 15. Wag daw nating ibigin ang sanlibutan ito, ni ang mga bagay na nangasa sa sanlibutan ito. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ho nung world dito, ay yung evil system of this world. Yung masamang sistema ng mundong ito, ay yun ho yung ayaw ng Diyos na maiibigin natin at mamahalin natin. Kaya sabi ng Biblia, kapag kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. The love of the Father is not in Him. Kaya more than lovers of God. Ang sabi pa naman talaga ng Biblia, ano yung kauna-unahang commandment? What is the first? Sabi ng Bible, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Iibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso mo, buong buhay mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Pero sa panahong ito, masusukat ho natin kung sino lang talaga yung tunay na nagmamahal sa Diyos. Okay? In this time, makikilala nyo kung sino lang yung talagang tunay na nagmamahal sa Diyos. Na kahit walang gathering sa church, kahit walang pagtitipon sa simbahan, pero makikita nyo yung mga tao na talagang nagpapatuloy, nagmamahal sa Diyos, okay? Naglilingkod sa Diyos. Okay? Ang sabi ng Bible, having form of godliness, but denying the power thereof. May anyo ng kabanalan, subalit wala yung katotohanan sa kanila. Okay? So yung bang pag tiningnan mo ay parang napakabanal, banal na banal, pero yung katotohanan, wala sa kanila. Alright? Having form of godliness, but denying the power thereof. Ang sabi ng Bible, from such turn away. Magsilayo kayo sa kanila. Okay? So, pag binigyan natin ito ng aplikasyon, ito yung mga taong every Sunday na sa church. Pero yung church, wala sa kanila. Okay? Every Sunday, sumisimba. Lumalapit sa Panginoon. Pero ang Panginoon, wala sa buhay nila. Okay? Having form of godliness, but denying the power thereof. Walang katiyakan ng kaligtasan. Walang katiyakan na kung sakaling kuhanin ng Diyos ang kanilang buhay, ay hindi nila alaman, hindi nila tiyak sa kanilang sarili kung saan patutungo ang kanilang kaluluwa. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Sabi ng Bible, from such turn away. Verse 6, for of this sort,
they which creep into the houses. Sabi ito yung mga tao na nanggagapang sa mga bahay. Okay? Yung mga taong nagsasamantala. Yung mga tao na sa halip na talagang gumawa ng mabuti sa mga sitwasyon na nangyayari, masama pa yung ginagawa. Okay? So, sabi ng Bible, leave captive silly women laden with sins, led away with divers lust. Yan sinasabi ng Biblia, may hinihila ng iba't ibang pita, nadadala ng kasalanan, nahuhulog sa kasalanan. Okay? So kaya, ito yung kondisyon. Kaya sabihin natin mga kapatid, ano nangyayari sa kalagayan ng panahon ngayon? Ang nangyayari po sa panahon natin ngayon na ang tao ay sumasama ng sumasama. Okay? Nawawala ho yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Nawawala yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Nawawala yung kanilang talagang pagtatalaga ng kanilang sarili at ng kanilang buhay sa Panginoon. Second, papansin natin, the challenge. Ano yung hamon? What is the challenge? Beginning from verse 8 to 13. Ang sabi ng Bible. Pero bago yan, balikan ko ulit yung verse 7 na sabi ng Bible, ever learning, bahagi ito nung una, balikan ko ulit. Okay? Ever learning and never able come to the knowledge of truth. Nag-aaral, pero hindi nakararating sa katotohanan. Okay? Nagbabasa ng Bible, pero yung Bible wala sa buhay nila. Wala sa isip nila. Wala sa puso nila. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Wala yung katotohanan. Hindi umaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang sabi ng Biblia, kapag nalaman ninyo ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa inyo. And the truth shall set you free. Ano yung katotohanan? Ang sabi ng Bible, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So, ang katotohanan ay si Kristo. Ang totoo ay si Kristo at ang salita ng Panginoon. Yan ho ang katotohanan. Alright? So, may mga tao nagbabasa ng Bible pero hindi nakaaabot doon sa pagkaalam ng katotohanan. May mga tao na kahit mga mangaral, hindi umaabot doon sa pagkaalam ng katotohanan, ng tama at ayon sa sinasabi ng Biblia at bagkus ay mas hindi pa yung tamang na ipapangaral, lumilihis sa salita ng Diyos, taliwas sa salita ng Diyos. Yung kanilang ipinapangaral at yung kanilang tinuturo ay hindi ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. So this is the condition, these are the condition of these last days. Ito na po yung nangyayari sa panahon. Marami na pong tumatalikod sa pananampalataya. Marami nagkiklaim na sila ang Kristo. Marami nagtuturo ng ibang gospel, another gospel. Maraming nagtuturo ng hindi tama. Natandaan ninyo, hindi lahat ng gumagamit ng Biblia ay sa Diyos. Not all that preach the Word of God, not all that share the Word of God is of God. Sabi ng Biblia, hindi lahat kundi alin? Yung mga tumutupad, yung mga gumagawa, yung mga namumuhay ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Okay? The conditions of the last days. Second, the challenge. Ano yung hamon? Ano po yung hamon na makikita natin na nasa atin? Alright? So, ang challenge will be, dito sa verses 8-13, now, binanggit ho yung example, Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. So, paano? Halimbawa, nung panahon ni Moses, merong mga magicians, yung si Jannes at Jambres, pero hindi sila tumagal kay Moses at sila po ay na-reject. Okay? Kasi bakit? Nire-resist nila yung katotohanan at wala talaga sa kanila yung katotohanan. Alright? So sabi niya, may mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya.
So, ano yung challenge sa atin? But they shall proceed no farther, for their folly that shall manifest unto all men, as theirs also was. Sabi, ngunit sila hindi magpapatuloy, sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag sa mga yaon. Alright? So, ngayon, but thou hast fully known my doctrine. Alam niyo ba yung doctrine? Alam niyo na ba yung aral natin? A manner of life. Ano ba yung dapat na tamang pamumuhay ng isang Kristiyano? O, paano ba talaga dapat mamuhay ang isang tunay na nagsasabing siya'y anak ng Diyos? Paano ba talaga yung dapat na buhay ng isang tao na naniniwala sa Diyos at kumikilala sa Panginoon? Manner of life, purpose, faith. Paano ang pananampalataya? O, paano ikaw ba'y naniniwala doon sa nakikita mo lang? O naniniwala ka na kahit hindi mo nakikita, even though you cannot see, you believe, that is faith. Okay? Long-suffering, pagtiis, charity, patience. Okay? So alam mo ang lahat ng ito. Sabi ni Paul kay Timothy, you know all these things. Alam mo na lahat ng bagay na ito. Naituro ko na sa iyo, naiaral ko na sa iyo. Ano yung tama? Ano yung dapat mong gawin? Ano yung mabuti? Ano yung pananampalataya? Ano ang layunin ng buhay na ito? Paano ka magmahal ng mga tao? Paano mo kontrolin ang iyong sarili? Alright? At paano mo ipapakita sa maraming mga tao na ikaw ay may tunay na paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Okay? Ano pa? Sabi po ng 11, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, ito yung sulat ni Pablo kay Timothy, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. So ito ngayon ang challenge ngayon, isa sa mga hamon. Okay? Anumang pag-uusig, anumang pagsubok, okay? Ang sabi ng Biblia, lahat ng ito malalagpasan natin. 1 Corinthians 10:13, hindi dumating sa tao anumang tukso na hindi makakayanan ng tao. At ang Diyos ay gagawa ng paraan para ito ating malagpasan, ito'y ating matakasan. Okay? Ang sabi ng Bible, but all of them the Lord delivered me. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang lahat ng ito, mga pag-uusig, mga pagpapagal, mga nangyari sa akin, sabi ni Pablo, anumang mga pag-uusip o anumang tiniis ko, sa lahat ng mga bagay nito, iniligtas ako ng Panginoon. Tinulungan ako ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, anuman yung anuman yung hirap na dinadaanan mo ngayon, anuman yung problema o sitwasyon na kung saan nahihirapan ka ngayon, ang sabi ng Biblia, tutulungan ka ng Diyos na ang lahat ng ito'y malagpasan mo. Okay? Sapagkat talaga danan po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Alright? So ngayon, salamat sa Diyos kung hindi na tayo padadaanin ng Panginoon sa mga ganitong hirap, persecution. Pero kung nakakaranas ka, mapalad ka, kapatid. Okay? Sapagkat sinusubok yung iyong pananampalataya. Mapalad ka, kaibigan, kung dumadaan ka sa pagsubok sa iyong pananampalataya. Bakit? Para makita ng Diyos at malaman ng Panginoon sa buhay mo, bagaman alam ng Diyos na kung talagang ikaw ba'y totoo, na ikaw ba'y talagang mahahawakan, o ikaw ba'y talagang papatuloy, o ikaw ba'y talagang maglilingkod, o gagawin mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Okay? So, tuloy natin. Verse 12, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Siyempre, kapag talagang namumuhay ka kay Kristo, may mga taong hindi talaga ayon o sang-ayon doon sa iyong ginagawa. Kapag nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, sasabihin ng mga tao, tingnan mo yung taong yan, nababaliw na. Okay? Ano pa? But evil men and seducers shall wax worse and worse. Maraming mga tao nagsasama. Okay? Mandaraya, lalong sasama. Mga dadaya, at sila rin naman ay mga dadaya. Pero ang sabi ng Bible, alright? But continue thou in all things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. So, ang sabi, continue.
magpatuloy ka. Okay? Kung may persecution, maging malakas ka, maging matatag ka. Okay? Kung may pagsubok sa iyong pananampalataya, talagang magtiwala ka sa Panginoon. Kasi talagang sa panahong ito, uusigin ang maraming mga Kristiyano. In China today, the government keeps on removing all the cross in the Christian churches. Na nangyayari sa panahon natin ngayon, all churches are being hindered of their service, of their worship to God. In New York, sa New York, talagang pinapasara na o pinatitigil na talaga yung talagang worship, yung talagang pagsamba sa Panginoon. So kaya, yung maraming mga simbahan, maraming mga churches ngayon, dumadaan sa mahigpit na pag-uusig. Mahigpit na sitwasyon na nangyayari sa ating mundo ngayon. Pero anong hamon sa iyo, kapatid? O anong hamon sa atin? Kahit nariyan ka sa bahay mo, gawin mong simbahan yung bahay mo. Bahay nyo, manambahan kayo sa Panginoon. Okay? So, hindi ka man makarating sa simbahan, hindi ka naman maka-attend sa church. Okay? Ipunin mo yung pamilya mo, ipunin mo yung mga anak mo, o ipunin mo yung membro ng isang bahayan, manambahan kayo sa Panginoon. You worship God. Hindi pwedeng hadlangan ang puso ng isang tao na merong katapatan at talagang katiyakan o pagmamahal na siya ay maglingkod, na siya ay sumunod sa Panginoon at gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? So, conditions. Alam na natin yung kalagayang nangyayari. Okay? Anong hamon sa atin? Alright? Ang challenge sa atin manatili tayo sa Panginoon. Magtapat tayo. Alright? Maglingkod. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Magtiwala sa Panginoon. Sapagkat itong mundong ito ay hindi na po pabuti ng pabuti. Pasama na ng pasama ang sanlibutan ngayon, ang mundong ito. Okay? So, days are becoming, people are becoming evil. There are uncertainties, mga walang katiyakan na hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari bukas. Alright? So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mga mangyayari sa mga panahon natin ngayon. Alright? So, kaya, in challenge, ang hamon sa atin ng Bible at sinasabi ng Bible, layuan mo ang mga bagay nito. Alam mo dapat kung ano yung layunin mo. Alam mo dapat kung saan ka tatayo. Alam mo kung anong paninindigan ayon sa iyong pananampalataya ang gagawin mo. At alam mo kung ano yung dapat uri ng buhay na pinamumuhay mo, kapatid, kaibigan. Okay? Kung sa ngayon ay nakita mo, wala namang kaming church, hindi naman kami makapunta sa church. Alright? Pero pwede ka namang mag-pray sa bahay mo. Pwede ka namang magbasa ng Bible. Pwede ka namang mag-worship sa Diyos kahit nandiyan sa bahay mo. Hindi dapat mawawala yung ating activities, yung ating gawain para sa Panginoon. Maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon kahit ang sitwasyon o ang kalagayan ng mundo natin ngayon ay hindi bumubuti at hindi gumaganda. So, challenge, conditions, challenge, pangatlo, counsel, pamanhik o payo. Pansinin natin, ano yung payo ni Pablo kay Timoteo? So, mula verse 14 to 15. Ang sabi ni Paul kay Timothy, "But continue thou in the things which thou hast learned." Ipagpatuloy mo daw yung mga bagay na iyong natutunan. Sabi ng talatang 14. Okay? Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. So kung natutunan mo na, kung nalaman mo na ang tama, kung nalaman mo na ang totoo, manatili ka, no? Huwag ka nang lumayo pa, huwag ka nang lumihis pa sa tama, huwag ka nang umalis pa sa katotohanan. Sabi ng Biblia, iyamang nalalaman mo na kung kanino mo
ng atutuhan. So alam mo dapat na si Pablo ay alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At yung kapahayagan niya ay galing sa Panginoon. Alam mo dapat yun. At alam mo kung sino yung tama, talaga nagtuturo ng tama, at alam mo kung sino nagtuturo ng mali, at alam mo yung mga bulaan, at alam mo yung hindi bulaan. So kung nalaman mo yung totoo, nalaman mo yung tama, manatili ka, magpatuloy ka, kapatid. Sabi ng Bible, continue thou in the things which thou hast learned. Alright? And verse 15, ano sabi? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So alam mo ang salita ng Diyos. Okay? Now, you have known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise. Magbibigay sa iyo ng karunungan. And sabi nga ng Bible, the entrance of God's words gives light. It gives wisdom. Nagbibigay ito ng karunungan. Nagbibigay ito ng kaunawaan. Alam mo na yan, naintindihan mo na. Naalaman mo na ang banal na kasulatan. At ang sabi, which shall able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Kapatid, kapag alam mo ang Bible, kapag alam mo na yung banal na kasulatan, huwag kang hihiwalay dito. Alam mo ba ang sabi ng Panginoon? Di ba? Joshua chapter 1, verse 8 o verse 9, di ba? This book of the law, ang sabi ng Bible, shall not depart. Ang aklat daw ito ng kasulatan ay wag mawawalay sa imbig. Pagbubulay-bulayan mo raw ito araw at gabi. Okay? For then, ang sabi ng Bible, thou shall make thy way prosperous, and then thou shall have good success. So ganon, ikaw ay magkakaroon ng kasaganaan at magkakaroon ng mabuting kawakasan. So ngayon nakikita natin na ang maraming mga tao sa panahong ito ay tinatalikuran na ang katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming tao na hindi na naniniwala sa salita ng Diyos. Okay? Alam nyo ba dito sa Amerika ay merong president of dating seminary o dating seminary which was founded on 1800 ay nagsabing hindi siya naniniwala in the resurrection of Jesus Christ. Hindi siya naniniwala that Jesus Christ had been crucified. Hindi siya naniniwala that Jesus Christ had been resurrected from the dead. Okay? O what an apostate. O tao na talagang hindi pinaniniwalaan ang tungkol sa Panginoon at tungkol sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, magsilayo kayo sa kanila. Mag-ingat kayo. So kaya anong challenge sa atin? Ano po yung pamanhik sa atin ni Apostol Pablo? Ano yung counsel? Ano yung payo niya? O alam mo ang Biblia, alam mo ang salita ng Diyos, dapat gawin mo at ipamuhay mo. Kaya sabi ni Paul doon sa Philippians, okay? Kung ano daw yung iyong natutunan, kung iyong nalaman, gawin mo. Okay? Kaya nga meron doon sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are honest, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. And sa kasunod, sabi daw, those things which thou hast learned, okay? And sabi, do, and the God of peace shall be with you. So kaya nga sabi din, ganun din ang sabi ni Pablo kay Timoteo, okay, na nalaman mo mula sa iyong pagkabata, nalaman mo ang salita ng Diyos, nalaman mo ang katotohanan na siyang makapagbibigay sa iyo ng karunungan, makapagbibigay sa iyo ng kaunawaan. Thou hast known the Holy Scriptures, at dapat alam mo rin naman yung iyong kaligtasan, at dapat alam mo, you know for sure na kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ay mamumuhay ka para sa Panginoon. Alam niyo ba, sabi ng Book of James, sa kanya nakakaalam ng mabuti. At ito'y hindi niya ginawa. Ito'y maituturing na sa kanya'y kasalanan. Okay? Yan ang sabi ng aklat ng Santiago. To him that knoweth to do good, James chapter 4, and doeth it not, to him it is a sin. Kasalanan yung hindi mo gawin. Kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, kasalanan yung alam mong tama pero hindi mo ginawa.
Kasalanan yung dapat ipinamuhay mo pero hindi mo pinamuhay. Kasalanan yung dapat sinunod mo, hindi mo sinunod yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasalanan yung alam mo yung kalooban ng Diyos pero hindi ka sumusunod at wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. At yan po yung nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Marami ng taong lumalayo na at tumatalikod na sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming mga manggagawa at maraming mga lingkod ng Diyos ay tinatalikuran na yung pagkatawag ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Marami po nagkukwit sa ministry, maraming lumalayo, maraming mga believers na dati nakikita natin sa church, dati nakikita natin sa simbahan, pero hindi na natin nakikita sa simbahan. Dati nakikita natin kasama natin sa simbahan, pero ngayon nasaan na sila? Kaya sabi ni Pablo, alam mo yung Biblia. Alam mo yung aral. Alam mo yung kung anong pananampalataya. Ipamuhay mo. Gawin mo. Okay? Magpatuloy ka. Continue. Continue. Kaya hindi ho tayo titigil. Kahit may lockdown, kahit may COVID, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Mananambahan tayo sa Panginoon. Pupurihin natin at sasambahin pa rin natin ang Panginoon natin Diyos. We will keep on serving God. We will keep on worshiping God in spite of what is happening in the world today. Amen? So kaya, ito sa inaaral ho natin ngayon, na nakita natin, yung 4. Ano po yun? Conditions, challenge, counsel, ano yung payo? And then finally, convictions. What should be the convictions of the people of God in these last days? The conviction of the people of God. The condition of believers in these last days. Let's read verses 16 and 17. Tingnan nyo anong sabi ng verse 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Profitable, ang sabi ng Bible, kapaki-pakinabang, for doctrine, sa pagtutuwid, pagsansala, for correction, for instruction in righteousness, sa pagtuturo sa katuwiran. At sabi ng verse 17, that the man of God may be perfect. What's the word perfect? It's not sinless perfection, but it's full developmental growth or maturity. Kaya kapag nalaman mo na ang kasulatan, alam mo ang Biblia, dapat inilalagay natin sa puso natin, sa isip natin. Yes, sabi ni King David, Psalms 119, di ba? Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang salita mo'y iniingatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, all Scripture is profitable. Ito po'y kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay. Mahalaga ito. Importante ito sa iyong buhay. Sabi ni propeta ni Josue, huwag mawawalay, di ba? Pagbubulay-bulayan mo, araw at gabi. Sa gayon ikaw ay magkakaroon ng mabuting kawakasan. Magkakaroon ng kasaganaan. Okay? Salita ng Diyos. Word of God. Kaya anong konbiksyon? Ang konbiksyon dapat ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya sa panahong ito ay manatili sa liwanag ng salita ng Diyos. So kaya kung ano man ang nangyayari sa panahong ito, sumasama man ang mundo, sumasama man ang sistema ng sanlibutan, nagbabago man ang tao, pero at least ikaw, hindi ka nagbabago sa Diyos. Tumalikod man yung iba, lumayo man yung iba. Pero tayo, o ikaw kaibigan, magpapatuloy pa rin sa Diyos. Okay? Maniniwala pa rin. Alam mo yung Biblia.
Alam mo yung totoo. Alam mo yung tama. So, huwag kang hihiwalay sa tama. Huwag kang hihiwalay sa katotohanan. Gawin mo ang mabuti. Gawin mo ang totoo. Ipamuhay mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, kaya nga in these last days, the Lord is preparing us for His coming. Inihahanda na tayo ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik. Are you ready for the coming of the Lord? Are you ready anytime, any moment? Jesus would come. Maranatha. Darating si Kristo. Darating ang Panginoon. So ngayon, siyasatin mo mabuti ang iyong sarili, kaibigan, kapatid. Kapag dumating ba ang Panginoong Kristo, handa ka ba? Kapag ba tayo kinuha na ng Panginoon, matuwa ka ba o malulungkot ka? Malulungkot ka dahil sayang, hindi ko naipamuhay ng tama. Pero matutuwa tayo, magagalak tayo. Bakit? Sapagkat alam nating naglingkod tayo sa Diyos ng mabuti, ng totoo, ng tapat. At nawa ay masumpungan tayong lahat ng ating Panginoon na namumuhay sa katapatan, sa katuwiran, sa katotohanan ayon sa liwanag at katotohanan ng banal na salita ng ating Panginoon. So kaya ito yung challenge. Ito yung conviction na dapat meron ang mga tunay na anak ng Diyos. Salita pa rin ng Panginoon. The Word of God. Na dapat ito'y mahalaga sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, salamat po sa iyo ng marami. Salamat sa biyaya mo. Salamat pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa iyong kagandahang loob. And Lord, nakita namin, nabasa namin, narinig namin, natutunan namin mula sa sinasabi ng iyong banal na salita kung ano po yung nangyayari sa aming mga panahon ngayon at kung ano nagiging sitwasyon ng mundo ngayon, Panginoon. Nawawala na po ang pag-ibig ng mga tao sa iyo. Nawawala na po yung dapat na pamumuhay, yung aming mga standards sa Lord ay aming unti-unti nang ibinababa. At nawawala na, Lord, yung tamang panuntunan o mabuting panuntunan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawawalang halaga ang salita ng Diyos. And Lord, kaya nga po, huwag mo pong hayaan na ang mga tao, ang mga anak mo, ang aming mga kapatiran, ang mga mananampalataya, ay huwag mawala, Panginoon, ang kanilang pag-ibig sa iyo. Huwag lumamig, Panginoon. Huwag maging malahininga ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kundi bagkus, Lord, ang dalangin ko po na sa panahong ito ay lalo kaming maging masigasig, lalo kaming maging tapat, lalo kaming maging totoo, lalo kaming maging tunay at tapat sa iyo, Panginoon. Totoo sa iyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa iyo, sa pribilehiyo na may pangaral at may ipabot sa mga anak mo at sa maraming mga tao ang mensahe ng iyong salita na nangyayari sa aming mga panahong ito. Nawa, mamulat ang aming mga isip, ang aming mga puso. Mamulat ang aming mga kaisipan sa ano ba talaga yung tama, ano ba talaga yung matuwid, ano ba talaga tunay na nangyayari, Panginoon. Kulang, Lord, ang aming panahon upang aming isa-isahin at aming himayin, Panginoon, kung ano talaga yung mga sitwasyon at pangyayari batay, Panginoon, sa pangkasalukuyang nararanasan ng mundo at ng mga tao sa mundong ito at ng mga Kristiyano sa sanlibutan ito, Panginoon. And Lord, salamat po sapagkat alam namin na kayo laging kasama namin. Kayo hindi mo kami iiwanan at sasamahan mo kami sa katapus-tapusan ng sanlibutan ito. Muli po'y dalangin ko ang iyong pag-iingat, ang iyong pamawatnubay, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito ang aking dangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw sa inyo lahat. Pastor Ray, thank you so much for sharing to lahat na nag-share, sa lahat sa aking pamilya, dyan sa Pilipinas, at mga kamag-anak at mga kapatiran at mga miyembro ng church, mga classmate, mga kaibigan ko. Hindi ko na po kayo
ma-mention. Pero to all of you who are watching right now, to all MIBC, Maragondon, and Tabernacle that are watching today, God bless you all. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Okay, so we'll see you again for this coming week. Abangan ninyo ay meron po pa rin tayong ilang mga pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po matitigil to, hindi po matatapos ito hanggat may COVID, may preaching. Okay? Hanggat may internet, may preaching. Kaya nga mapapansin nyo mga kapatid, yun ang nangyayari ngayon sa panahon ay talagang umaayon doon sa plano at kalooban ng Diyos. Okay? That the gospel of this kingdom, if the gospel of the Lord had been preached through all the world, then that would be the time. Yan yung panahon na ang Panginoong Jesus ay muli nang babalik. Right? Kaya maging masigasig, maging masipag tayo, maging matyaga tayo sa pakikinig, panunood, at pagdilingkod sa ating Panginoon. So God bless you all. Salamat po sa inyo lahat. To all of you who watch this, God bless you all. Happy birthday sa lahat na nalimutan kong batiin ng maligayang karawan, yung mga nakaraang nag-birthday ng last month, and I'm so glad and I'm so thankful to God sa lahat ng mga birthday celebrants, at even sa oras na ito, sa araw na ito, ay binabati din natin ang mahalagang maligayang karawan ng ating kapatid na si Tatay Uro. Happy birthday po. And then lahat po ng mga nag-birthday noong April, God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat na magdiriwang ng karawan ngayong buwan na ito ng May, ay pagpalain po tayo ng ating advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers natin dyan, mga nanay, ay binabati ko po kayo advance Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga nanood, to all of you watch dito, maging dito sa America, dito sa California, sa Anaheim, and even our friends in Nicosia, Cyprus, and BBC brethren, thanks for watching, and to all of you who join us in this online worship, online preaching, may God bless all of you. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Okay? Bye-bye. God bless you all. Happy birthday rin kay David. Lagi ko malimutan. Bebe, happy birthday sa iyo. God bless you all. At sa lahat ng mga nagpaabot ng pasalamat, welcome po sa inyo lahat. Tungkulin lamang po ng inyong pastor na tayo pong lahat ay alagaan sa pangangaral, pagtuturo, at pagpapakain ng salita ng Diyos. God bless you all. Magandang araw, mabuhay, Maranatha. Okay, shalom. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Bye-bye.